30 minutes to be enrolled. And ito na po, may subject na, meron na pong classes, room, and ayun, enrolled na ako sa nursing. But not officially kasi kailangan ko po ng down payment once again. Doon lang po talaga nagtataga sa down payment. So, sabi ng level chair na pinag-enrollan ko po, pumasok ka lang agad bukas para makakabot ka sa klase. And then, so ayun po, pumasok po kahit hindi pa ako enrolled, kahit hindi pa ako nag-register. All I know po is, pumasok doon na mag-start po mag-aral. And then po, we tried na mag-apply yung scholarship. Pero that time, puno na po yung scholarship. And then, hanggang sa na-officially enrolled po ako, which is I praise the Lord. It is all because of Him. And indeed, the Lord po, He knows what He is doing. Na kahit puno na yung slot for scholarship, kaya pala akong ipasok ng Panginoon para magkaroon ako ng scholarship. So, nag-grant ko yung scholarship ko that semester and officially enrolled ako. And He knows every moves na ginagawa niyo po. As a late enrollee student, so humahapon po ako sa mga kailangan gawin. And meron po isang student na, translate siya. So, naliligaw siya sa isang subject. Hindi niya napasukan for a week kasi hinahanap niya yung room. So, like, kami dalawa ay na-late kami for that subject. Ang ginawa ko ng teacher namin, pinag-partner kami. So, naging friends with her and ayun po, at that time, ang pasok po namin is mixed pa. Online class and also face-to-face. So, kapag online class po, mag-class po ako yun. A-attend lang po ako for attendance. Tapos, mag-delete na po ako kasi recorded naman po yung lesson. Pag-uwi ko na lang po siya papanood. So, nakakalabas po ako around Quezon City, Manila, Caloocan din po. And, lahat po unti-unti po na pinuprovide ng Panginoon, even yung pang-bayad sa boarding house, sa mga uniforms, sa kailangan. And doon ko po napatunayan that I am much more valuable than the lilies and the sparrow. For God provided sa pagkain po. Lalo niyo po kapag hindi naman po lagi nagkakaroon ng pera sa canvassing. And then, kapag ganun po, oh Jesus, wala tayong pera ngayon, paano po kakainin ito? And the Lord is good po, alam niyo, may mag-invite. May birthday dito ako kumain, or may mag-concert sa school, magbibigay sila ng meal stub. And sometimes, sila po, pag nagbigay sila ng pakain sa mga students, nakamadupa. So, since nga po yung mga ibang namin customer ay nasa Ma'am City, mga doktor po nakakatanda sa nakakaalala nila ko. Kapag meron pong seminar yung mga doktor, so may kainan po yun, i-invite po ako doon. Naglalunch ako with doctors, ang sasarap po ng pagkain nila. And pumunta po sa Manila, like, siguro lang damit ko and 5 pairs of civilian. Kasi wala pa pong uniform yung MAC noon that time. So, naka-civilian pa kami. And then, isang pumag lang po. And, doon po unti-unti nag-provide ng Panginoon. Yung unan ko po, binigyan ako ng unan ng roommate ko, ng mga dress, para mag-isipa ako ng midweek and vesper po. And yun po, even my big card po, the Lord provided para mas convenient yung pagsakay ko sa LRT po. Yung isa kong roommate, binigyan niya ako ng big card, yung isa naman po, binigyan niya ako ng unan. So, hanggang sa kompleto ko po yung mga gamit na kailangan, yung hanger, mga ganyan po. And,
as the semester goes by, ganun, namigla po ako kasi sa college po pala, hindi ka makakapag-take ng exam kapag wala kang permit. Eh since nga po, hindi nakakapagbayad sa office, may kausapin yung treasurer office and hindi ko rin po alam kung ano yung sinasabi ko sa harapan ni Sir. Basta bago ako pumunta sa office niya, nananalangin ako, Jesus, kung gusto mo ipag-take ng exam, bibigyan mo ko ng permit. And binibigyan naman po ako. And kung minsan pag hindi po ako bibigyan ko, final na, wala pa rin kung mahulog babayad for the tuition fee para exam natin. Sabi ko, Jesus, di ako binigyan ng permit, alam mong gagawin ko. And sabi ko, Jesus, papasok lang ako. Hindi ako pinag-exam, then I will not take the exam. And kung pag-examine mo po ako, I will take the exam. And alam niyo po, hindi nag-check ng permit yung teacher namin. So, nakapag-exam po ako, nakapag-final exam ako, natapos ko academically yung first sem. And we have this year-end party in that particular subject. Kung saan yung sinabi ko sa inyo po kanina na naging kaibigan ko, she was looking for me. Sabi niya, Crystal, nasan ka? Nag-start na yung, yung year-end party natin. And sabi ko, nagkakanvas ako, nag-deliver ako ng mga magazines na order sa akin. Kaya hindi ako attend ng year-end party. And hanggang sa natapos ko yung first semester, wala pong anything or any amount akong pinulog sa office. Pero meron pong scholarship that time. So, kalahati ko. And then, may kalahati pang natitira. And then, sabi ko, so, uwi na ako. Uwi na ako ng Citiland, ng Bulacan. Bahala ako na dito. Hindi na ako babalik. Kaya ako na kasi yung utang ang laki ko. And then po, around January, so New Year na po, and January, nagulat po, kaya nataka ko ng kaibigan ko na yun, and sabi niya, Crystal, bumalik ka ng Pasay, kasi meron dito, pinadala yung lola ko, mamayad ng tuition ko. And also, meron din po isang kaibigan, naging isang kaibigan na nag-offer sa akin na tumirang for a year sa kanila habang maluwag yung apartment na nakuha nila. So, yung first year ko po ay second semester, first year second year person, doon po ako nakapita sa kanila. So, 1 year po ako doon tumira. So, lahat, na-bring po ako for boarding house, na-bring po ako for food, kasi doon po nila ako pinapakain. Sobrang dami pong experience na kasama ko po ang Panginoon, which I consider as my privilege. For I witness His goodness. And, pero syempre po, there's so many trials na kailangan pong napalagbumayan. And I keep asking Jesus, ito po ba talaga yung gusto mo para sa akin? Every time na magkakaroon ako ng gano'n, the Lord speaks clearly to me na, yes, Crystal, it is my calling for you. Alam niyo po yung mga libro na kailangan sa nursing, binibigyan ko yan ng mga classmate ko, cash, 7,000, 10,000. Pero ako po, magugulat na lang ako may magpapahiram sa akin na ahead sa akin ng year and for free, kasi yung iba po, nagpaparent sila. Pero sa akin, for free na lang pinapahiram. So, nakaka-move forward po ako. Pag kailangan ko ng libro, merong magpapahiram sa akin. Tapos, there's time na kailangan natin magpa-vaccine, kasi mag-duty na po kami. And, walang pera. And I pray na po. Just, kung gusto mo po akong pa-vaccinean, alam ko po, mag-provide ka. And kung hindi naman po, alam ko yung magagawan to protect me sa hospital. And
yun naman po, nagbabaksin na doon yung mga classmate ko. And then magugulat na lang ako, may katawag sa akin sa phone, Crystal, bumila ka sa vaccination. Nabayaran ko na yung, yung pampabaksin mo, magpaturo ka na doon. At the last minute po, lagi pong gano'n na, laging nililibre ko lang kami yung mga bagay para sa akin. And, ayun po, and gulat na rin po ako na natapos na po pala yung 2 years. It's been 2 years that the Lord is good. It is 2 years already na parang kakapon ng umiiyak pa ako kasi feeling ko ang hirap ng nursing. Pero as you go pala po sa will ng Panginoon, ito-provide niya every details, every wisdom na kailangan mo para i-take yung nursing course na yun. So, ito pa po, nag-tapping and paying kami. It is around 8,000. We need to pay for that program. And then, binibigay na po sa amin yung yung slip na details kung para saan yung mababayaran nyo. And then, nag-pray lang po ako lang sa isip ko, Jesus, paano ito babayaran? May you please send someone to pay for this, as we always do. And then, yun po, gugulat na lang din po ako may baby message. Okay, Crystal, magpapadala ako sa'yo, babayaran ko kung akin yung feeling mo. And nakaka-attend po ako ng mga ganong events namin. Because the Lord is providing, and even sa uniform ko po. Uniform ng nursing is another thing na mahal. So, ginagawa ko lang po, nagpapasukan lang ako. Sige, pasukan lang ako, and then ginagawa ng mga tailor uniform ko without any down payment. And magugulat na lang po ako, may mag-message ulit that, Crystal, you have been approved in this kind of scholarship. Please claim your allowance. And ayun po, nakakabayad ako sa tailoring shop hanggang paunti-unti po na nakakabayad ako. So, nagkakaroon po ako ng uniform. And even po yung chinelas ko, binigay ko ng Panginoon sa batos, damit, and sobrang dami po mga bagay na pinagkakaloob ko sa kanyang Panginoon just to supply His will na mapagpatuloy po yun. So, ganun po pala yun, no? As you go out to your comfort zone and follow God's will for you, He will provide kung nasaan ka man. And hindi ka niya bibiguin sa pagtawag niya sa'yo. So, sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 18, pray without ceasing and rejoice in every trial, for this is the will of Christ Jesus for you. So, I keep continuing on this journey po by praying and praying. And yun po, sa canvassing, kung ano pong ibibigay ng Panginoon, yun po yung pinagkakasya. And my journey back is full of experience with Jesus. There I witnessed, indeed the Lord provides and make a way when there seems to be no way. Nakala ko, Jesus, wala na akong pakainin. Biglang may meal stub na nagbibigay sa biglang may magpo-concert, tapos magpapakain sila, ganyan po. So, napakadami pong mga bagay na pinakita sa akin ng Panginoon na imposible sa tao, pero sa kanya wala pong imposible. And also, kung hindi lang po ako yung nag-aaral sa I also enrolled my brother, yung kasunod ko po. Hindi ko pa siya Adventist, pero nire-refer ko lang niya sa Panginoon. Jesus, please, may you please reach out for my family. Ikaw po yung nagpapaaral sa akin. Maaari po kong pakaralin mo din yung kapatid ko. Kaming dalawa po sa program na yun. And kaming second year na po siya. Pag-umiyak si ate, kunin mo yung So, bigay mo sa kanya. Sa duty, Ang ayaw niya pa yan. wala akong baon. So, she says, pwede mo bang ihanda mo po yung
yung clinical instructor ko, canvassing ko siya. And the Lord is good po. Gulat na lang ako. Bumili sila kay cash. So, nagkapapera po ako. Nakaya-kaya ko ng Panginoon na magulong. And as I conclude po, all I know is I am saved to serve, for I have seen and tasted that the Lord is good. Great is His faithfulness.